pinagpala, mabuti sa lahat ng pagkakataon, Ama. Lord, sa mga oras na to, humihingi po kami, dumadalangin kami at lumalapit kami sa iyo ng may pagpapakumbaba. Patuloy mo kami, Panginoon, patawarin sa aming mga kasalanan na nagawa sa iyo, Panginoon ko. Hallelujah, sa mga bagay, Panginoon, na hindi namin nalalaman, Ama, na nagkakasala kami, na nasasaktan ka namin, O Diyos. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat po na aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Nakita mo man, Panginoon, o nakita man ng kapwa namin, Ama, Lord, wala pong nalilimig ka sa iyo. Kaya sa mga oras na to, patuloy po akong lumalapit, dumadalangin, Panginoon, at magsusumamo, Ama, na humihingi po ng kapatawaran at paglilinis sapagkat kapangyarihan mo na kami linisin, Panginoon, kapangyarihan mo na kami po, Panginoon, ay arugain, Panginoon, bilang mga anak mo, Ama. Kapangyarihan mo na kami baguhin, Panginoon. Hallelujah, sa kabila po na aming mga shortcoming, Panginoon, sa iyo, O God, in the mighty name of Jesus. Kaya sa oras na to, Panginoon, patuloy po kami, Panginoon, lumalapit at nagpapabago, Panginoon, sa kapangyarihan mo, Ama. Hallelujah, in the mighty name of Jesus, Lord God, inilalapit namin, Panginoon, sanctify us, purify us, cleanse us, O God, in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon at muli niya tayong bibigyan ng patuloy na karunungan po sa oras na to. Bibigyan niya po ng katalinuhan para sa ating umaga. Amen. Sa bawat isa po sa atin na atin pong hahakbangan. Ayan. So tayo po ay dumako sa Proverbs 3. Amen. So sabi niya po dito, anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng utos sa isipan mo'y itanim, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay, huwag mong tatalikuran. Ikwintas mo sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. 5. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan ng iyong mga tatahakin. Ayan, so dun muna tayo. At sabi niya dito sa verse 7, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Amen. So, dito po kuhanin natin yung mga mahahalagang part po ng ating pag-aaralan sa mga oras na to, no? Dito po makikita natin yung pagtitiwala, no? So, ang teaching natin dito, trusting God is obeying beyond understanding. So bilang mananampalataya po, even sinasabi dito na beyond understanding, no, there is no believers, there is no Christians na naniniwala ka, na nagtatrust ka sa Lord, 'di ba? Nang hindi mo siya pinagkakatiwalaan. Amen? Can you marry a man na hindi mo pinagkakatiwalaan? 'Di ba hindi? Hindi mo pwedeng pakasalan yung tao na hindi mo pinagkakatiwalaan o hindi mo kilala. Na po, same thing po sa pagiging Kristiyano natin. Na po, hindi natin pwedeng pagtiwalaan yung tao na yon o yung Diyos na yon na kinikilala natin kung hindi natin siya pinagkakatiwalaan. Amen po ba, mga kapatid? Kaya bilang isang mananampalataya, amen, bilang isang believers po, we should understand, no? Ang ating pananampalataya po ay kalakip po ng understanding. Hindi pwedeng nagtitiwala tayong mga believers, 'di ba? Beyond understanding. No po, that is not part of our Christianity too. No po, sa pagiging believers, kailangan natin ng kaunawaan. Amen? Kung bakit tayo nagtitiwala sa Lord na yun, kasi may kaunawaan tayo. 'Di ba? Hindi pwedeng magtiwala ka sa Diyos na hindi mo kilala. Kaya nga, hindi tayo naniwala sa Buddha. 'Di ba? Hindi tayo naniwala sa mga Hinduism. Hindi tayo naniwala sa mga Diyos nila, 'di ba? Sa mga ahas, sa mga kung ano-anong gawa kasi, 'di ba? We understand. So hindi ka pwedeng maging Kristiyano, 'di ba? Apart sa understanding. Amen? You cannot trust a God, 'di ba? Na hindi po mapagkakatiwalaan. Tama po ba? Amen? So,
dapat pong maunawaan natin yun, no? That we need to trust the Lord beyond understanding. Na po? Kaya nga, dito naman sa 2, sinasabi niya dito, and do not lean on your own understanding. Diba? We are human. Amen? Dahil human tayo, ang understanding natin is limited and nearsighted. No po? Tayo po, amen? We trust in ourselves, no, sa mga bagay nakikita natin, and that is limited. No, para tayong mga tupa, amen? Para tayong mga tupa po na ang nakikita natin, yung mga nasa harapan natin, yung mga damo na nasa harapan natin, no? Napakalapit lang, no? Limitado yung mga bagay na nakikita natin. Kaya nga po napakahalaga, di ba, na hindi tayo naglilin on our own understanding. Amen? Because napakadelikado po nun. Na po? Kaya tayo nagtitiwala sa Diyos na sovereign, sa Diyos na omnipresent, amen? Sa Diyos na all-knowing God. Amen? 'Di ba? Kasi alam natin na may mga katangian siya, amen, na beyond sa understanding natin. 'Di ba po? Humihigit kasi tayo limitado lang. Kaya sinasabi din at pinapaunawa ng Panginoon sa atin na magtiwala ka sa akin, pero huwag kang magtitiwala sa sarili mong kaunawaan. Dahil tayo nga po ay limitado. Amen? Yung mind natin, lahat ng bagay, amen, nalilimitahan. At even yung kaparaanan ng Panginoon, sometimes even naiintindihan natin kung sino yung Diyos na pinagkakatiwalaan natin, His way is not our way. Amen? Di ba? His mind is not our mind. May mga bagay, di ba, na tingnan niyo po, may mga panalangin tayo before na we pray for that person. Di ba? We also mentioned the name. Di ba? Na Lord, this is the man that I want to marry. But glory to God. Kasi hindi natin napakasalan yung tao na yon. Amen? Kasi pwedeng nagkaroon pala tayo ng mistakes. Di ba? Na akala natin tamang tao para sa atin, pero hindi pala. Amen? Mga kaibigan, na akala mo, di ba? It's your best friend, di ba? Pero pagdating ng mga problema, di ba? Naasahan mo ba sila? Di ba iniwan ka din nila? Alam niyo po, merong kasabihan si Charles na sabi niya, if you only trusting in the light, that is nothing. Na po? Kung nagtitiwala ka lang sa liwanag, that is nothing. Walang kwenta yon. Kasi ang taong nagtitiwala sa darkness ng buhay mo, di ba? That is faith. Yung kahit darkness ng buhay mo, ipinagkakatiwala mo sa Panginoon, that is faith, kapatid. Amen? Kaya napakahalaga po, na hindi ka lang nagtitiwala sa Kanya sa panahon, kasi tingnan nyo, kung ang tao, if only human being trusting the Lord because of good things na nangyari sa atin, di ba? Because of prosperity na nangyari sa atin, or sabihin natin that is the sign of liwanag lang ng buhay natin, na okay lahat ng bagay. Amen? Diba? Paano natin makikita that we are under faith? Diba? Kasi yung faith, diba, yung mga bagay na inaasahan natin kahit di natin nakikita. Diba po? Kaya napakahalaga po na magtiwala tayo. Kaya nga sabi sa Psalm 23, diba? Even I walk to the shadow, diba? Diba yung valley ng death, diba? I will trust in the Lord. Ganun dapat yung pagtitiwala natin na kahit kamatayan, alam niyo po, itinitiwala mo pa rin yung buhay mo. Kasi alam mo na hindi ka niya papabayaan, na alam mo kasi na He is in control. Amen? Ganun po yung pagtitiwala na dapat, kasi may mga bagay na sa paningin natin maganda, sa paningin natin malalapit lang, di ba? Hindi natin nakikita yung future natin, even tomorrow, di natin nakikita. So, di ba? Let's trust to the Lord na higher wisdom, di ba? Higher yung kanyang power, di ba? Higher yung plan niya for us, di ba? Kasi pwedeng nagpaplano ka lang, di ba po, ng mga bagay na limitado lang dahil sa kakayahan mo, pero ang plano sa atin ng Panginoon ay masigit pa kaysa sa plano mo. Amen? Kaya, let's trust in the Lord. Amen? At kailangan yung trust na yon ay may kasamang obeying. Amen? Hindi ka lang nagtitiwala, at the same time nag-o-obey ka. Amen? Kasi sabi niya, di ba, sa 7, mapalad ang tao. Di ba? Siya nagtitiwala kay Yahweh. Because honoring God, di ba, that is God's honoring decision is always the best decision. Amen? Di ba? Kapag napag-aralan mong magdesisyon, ma-i-honor ang God. Di ba po? Kapag ino-honor mo ang Panginoon sa buhay mo, amen? That is the best decision na ginawa mo sa buhay mo. Lahat ng bagay na nakakaluwalhati sa Panginoon,
lahat ng bagay na nakakalugod sa Kanya, di ba? Yun dapat po na ginagawa natin. Na po, yun yung dapat na pinagkakatiwalaan natin. Kasi, kunin ko lang po yung anak ko. Baby, come on. Okay. Kasi po sa lahat ng bagay na ginagawa natin, kung pinipili natin yung malugod ang Panginoon sa buhay natin, that is the sign of honoring. Kahit walang nakakakita. Amen? Kahit walang nakakakita sa atin. Sa mga ginagawa natin. Kasi sabi niya nga, sa lahat ng iyong lakad, siya ang kilalanin. Itutuwid ang iyong landasin. Di ba? Alam niyo po sabi nga, this world is very unfair. Kaya, kung unfair tong mundong ito, saan ka pa dapat magtiwala? 'Di ba? Sa mundong ito na hindi ka sigurado o sa Diyos na sigurado ka? Kasi hindi, katulad ng sabi ko po, hindi tayo magtatrust at mag-o-obey sa Lord na yon kung walang napatunayan yung Diyos na yon. Kahit sa tao, ikaw, realidad, hindi ka magtitiwala sa tao kung di mo siya nakasama. 'Di ba lagi nga natin sinasabi, ba't ako magtitiwala sa hindi nga kita kilala eh. 'Di ba? Ganon din yung Diyos. Amen? Kaya napakahalaga po na we trust the Lord, 'di ba? Even sa darkness ng buhay natin. Hindi lang sa liwanag. Kaya nga sabi ni Job, 'di ba, magtitiwala lang ba ako pag okay lahat ng bagay sa buhay ko? Paano pag hindi na? Amen? Kaya napakahalaga po ng application na mag-obey tayo sa Lord, no? When it is beyond our understanding. Kahit hindi natin naiintindihan. Pero katulad ng sabi ko, wag niyo pong i-misunderstand 'yon na tayo nagtitiwala sa Diyos because naiintindihan natin yung Diyos na 'yon. Nauunawaan natin yung Diyos na 'yon. Amen? 'Di ba? Kasi may pagkakakilala tayo sa Diyos na 'yon, kaya natin pinagkakatiwalaan. Hindi tayo talaga nagtitiwala na hindi talaga natin naunawaan kung sino siya o yung mga bagay na ginagawa niya sa atin. Amen? Trust God kasi may infinite wisdom siya. An eternal plan sa atin, hindi lang sa mundong ito, even our eternal life. Amen? May plano siya sa atin. Amen? And honor God in decision-making natin. Sa lahat po ng decision-making natin, matuto po tayo. Amen? Sa Panginoon tayo, mag-decision tayo. Amen po? Ng napaka taas, diba? Ng level ng honoring, ng respect natin, ng obedient natin, diba? Kasi, and fear the Lord. Diba? Matuto tayo ng ganun. Kasi nakakapag-please yun sa Lord. Napi-please natin kung ganun po yung ginagawa natin. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Dako na po tayo sa verse 7. Amen? Ay, 8 po. Verse 8. Ayan. Pwede po bang pabasa? Verse 8, Ma'am Annalyn. Pasuyo na lang po. Hanggang 12 po muna. Amen. Nagpa-plancha ka po ba? Sige po, ako na lang po magbabasa. Okay. Verse 8. Okay. Sa gayon, ikaw ay lalakas at pagiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Verse 10. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisitla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. 12. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Amen po sa pagkabasa. Amen. So praise the Lord, no? Living according to God po, no? Kapag tayo ay namumuhay according sa rules ng Panginoon, sa law ng Panginoon, sa love ng Lord, amen? Tayo po ay nagkakaroon ng refreshment sa buhay. Amen? Yung ating flesh po nahi-healed, 'di ba? Meron tayong healing. Amen? Healing ng mga broken heart natin, 'di ba? Healing ng mga sakit natin. Amen? Sabi nga, at refreshment ng bone mo. 'Di ba? Alam niyo 'yon, yung healing na nararanasan natin na binibigay ng Panginoon. Hindi lang mai-heal yung buong katawan mo. Pati yung kaloob-looban ng buto mo, 'di ba? 'Di ba hinihil po ng Panginoon. Amen? At doon sinasabi din po, yung pagdidisiplina. God's discipline and rebuke is a blessing po sa mga matatalinong tao. Sa wise man, ha?
Kasi we accept that. Di ba? Tinatanggap natin yung rebuking, amen, and discipline ng Lord sa atin because we believe that is a blessing po para sa ating mga tinuturuan niya. Kasi alam niyo po ang Proverbs, no? It's not just promises. It's a principle of living. Diba? Ito yung mga prinsipyo ng mga tao na matatalino at gustong maging matalino sa pamumuhay. No po? Hindi ito basta promises lang na lahat ng mga nandito sa Proverbs is promises. No. It's principle on how you live wisely sa mundong ito na may wisdom na katulad ng Panginoon. Kaya nga, yung discipline and rebuking ng Lord is blessing to a wise. Amen? Because alam natin na God's love us. Di ba? Na minamahal niya tayo. At alam din natin na yung mga ginagawa natin, ano po, ini-steer niya, lalo na kapag mali, 'di ba? Akala mo nadapa ka lang sa halimbawa nadapa ka lang, 'di ba? Dahil may hinahabol ka. Yun pala talagang dinesisyonan ng Lord na madapa ka kasi pwede ka palang masagasaan, 'di ba? Alam niyo yun, yung mga bagay na nangyayari. Kasi yung pag-i-steer ng Lord sa atin o yung pag-switch niya sa mga bagay na ginagawa natin, it's the way sometimes ng foolishness natin. Diba? Sometimes, inilalagay niya yon into righteousness. Diba? Yun yung kabutihan ng Lord sa buhay natin. No, na minsan, may mga pagkakamali tayo na tayo po ang gumawa. No, may contribution tayo sa pagkakamali na yon. Pero alam nyo kung gaano kabuti ang Lord dahil mahal niya tayo. No, sabi nga, walang kasalanan, 'di ba? Na hindi mahuhugasan ng pulang dugo ng Diyos. Amen? Kaya God is working sa buhay natin. Kaya purihin po ang Panginoon. Amen? So dako po tayo sa next po, ate, 13. Hallelujah. Sige po, hanggang 35 na po, basahin ninyo. Amen. 13. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito, at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan at walang kayamanang dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. 17. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan, para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. 19. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig. Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya'y umaagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. 21. Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita. Pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay. 23. At kung magkagayoy lalakad kang matiwasay, sa landas mo'y hindi ka matatalisod. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang alalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. 25. Kahit hampas itong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag ikay masilo. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa, kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. 28. Kung meron ka ngayon ng kanyang kailangan, wag nang sasabihin, bumalik ka bukas, at bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa at may tiwalang lubusan. 30. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan. 31. Huwag kang maiinggit. Maiinggit sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas. 32. Pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ni Yahweh ay dilalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. 34. Ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Ang taong matalino, sa verse 35, magkakamit karangalan, ngunit puro kahihiyan ang aanhin ng mangmang. Amen po. Amen. So praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. So dito pinag-uusapan lang natin na blessed, mga pinagpala po
ang mga tao na nakasumpong ng talino, amen, ng wisdom, amen, ng karunungan na nagmumula sa Panginoon. Amen. Na kung tayo po ang may gigin ng wisdom, 'di ba? Ay better po. Napaka better pa than gold, sabi nga. Mas maano pa po, mas kapakinabang pa kaysa sa gold at mas worthy pa kaysa sa mga alahas. 'Di ba? Kaya nga, yun po yung hiningi ni Solomon, di ba? Para sa pamumuno sa mga tao, aanin mo yung gold, di ba? Tapos di ka marunong mamuno. Aanin mo yung gold, tapos hindi ka marunong, di ba? Wala kang karunungan sa pagtatayo ng pamilya mo. Aanin mo yung mga jewelry na yon, di ba? Anong maiaambag nun? Amen? Kaya mas maganda po that we gain wisdom. Amen? Dito tinuturuan tayo sa Proverbs 3 na we should gain wisdom. No po? It is better than gold at better po than jewel. Amen? Kaya yung mga tao, sabi niya, nagpo-possess ng wisdom. Amen? Aani sila ng benepisyo. Diba? Sa pagkakaroon nito, amen, magkakaroon tayo ng mahabang buhay, mayaman na buhay, diba? Masayang buhay, diba? Kung matalino ka, diba? At maraming karagdagang blessing ang darating sa'yo. Bakit? Kapag ikaw nag-gain ng wisdom, pag sinabi kasing wisdom, nagmumula to sa karunungan na nagmumula sa Diyos. Hindi to matatagpuan sa tao, hindi to matatagpuan sa matatalino, di ba? Knowledge ang meron sa mundo. Wisdom po sa Diyos lang natin makukuha yan. Amen? So kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, katulad ng mga unang talata, di ba po? Lahat ng bagay, amen, ay karagdagan na lang po sa atin. Even sa pagdidesisyon po, no? Hindi lang pwedeng talino o unawa. Di ba? Kailangan may wisdom na nagmumula sa Panginoon. Kaya nga ang Proverbs ay principle po ito. Amen? Kaya nga si Solomon po, no, sinulat niya to kasi ito yung virtue, di ba? Ito yung kahalagahan ng wisdom para sa present po na ating hinaharap. Sa lahat ng future natin in this world, di ba? Ito yung standard, ito yung word of God, yung wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon para makalakad tayo. 'Di ba? Na hindi tayo mapupunta sa dulo ng kapahamakan. Amen. 'Di ba? Ang karunungan ng Diyos po ay founded, 'di ba? Dito sa mundong ito. No, kahit sa kalangitan, 'di ba? Dito, by understanding, may establish po, 'di po, ang ating knowledge deeper, 'di ba? Deeper po. Hindi tayo darating sa point na mabobroke tayo ng basta na lang tayo na broke kung meron tayong inaangking wisdom. Amen? Amen? Hindi tayo basta mahuhulog sa ulap. Di ba? Kung meron tayong wisdom, kapag nagiging hayahay ang buhay natin, di ba? Dahil alam mo na sa right choose mo kinuha yung mga bagay na wealth mo, hindi ka basta-basta nagkakaroon ng takot. Kasi alam mo na secure ka. Amen? Yun yung naidudulot po ng wise men. Di ba? Kaya napakahalaga na makita po natin ang kahalagahan po ng karunungan na nagmumula sa Panginoon. Hindi po tayo basta malilin lang, hindi tayo maloloko kung meron po tayong karunungan na nagmumula sa Panginoon Diyos. 'Di ba? Kaya ito po ay established, 'di ba? Ang wisdom ng Lord ay established from this earth and established eternally. Amen? Dahil ang nagbigay ng inspirasyon sa pagsulat nito ay wisdom na nagmula sa hininging kahilingan ni Tatay Solomon from the Lord. Amen? Kaya po, this is the standard, no? Standard po to ng karunungan na dapat nauunawaan natin. Amen? At dito po, sa chapter na to, makikita rin natin, ang kapahingahan natin na dinidescribe kung tayo ay nagkakaroon ng wisdom na nagmumula po sa Panginoon at hindi sa tao. Even our behavior, mga kapatid. Even our mga character po. At blessing na matatamo mo kung meron kang karunungan na nagmumula sa Diyos. Kasi magiging wise ka. Di ba? Ano po yung nangyayari? Kung ikaw ay wise man, you will walk securely. Di ba? May kisgarahan ka sa nilalakad mo. Di ba? Hindi ka lang basta mahihiga. Di ba? At wala kang katakot-takot. Kaya mong matulog ng mahimbing. Di ba? Na nai-enjoy mo yung pagtulog mo ng may masarap na panaginip, di ba? Natutulog ka ng may peace of mind. Amen? Kapag ikaw ay matalinong tao, di ba? May confidence ka daw at security na alam mo ang Diyos ang magpo-provide sa bukas mo. Amen? Kapag ikaw ay taong matalino na binigyan ng wisdom ng Lord, di ba?
Hindi ka na mamumroblema sa mga babayaran mo, sa mga due mo, di ba? Kasi alam mo na God will provide para sa'yo. Kung ikaw ay taong matalino, di ba? At may wisdom na nagmumula sa Diyos, hindi ka basta malalaglag sa evil, di ba? At hindi ka basta maloloko ng mga taong hindi mapagkakatiwalaan dahil alam mo kung saan ka nagtitiwala. At kung ikaw din daw ay taong matalino, 'di ba? Hindi mo kailangan mainggit, 'di ba? At ma-violent mo yung batas na pangtao. Amen? 'Di ba? Kasi ikikip ka ng wisdom na to, ng wise na to, ng katalinuhan na to sa company na hindi ka mapapahama. Kaya nga hindi tayo kailangan magkaroon ng inggit, 'di ba, sa mga tao na nakakamtan nila sa kasamaan yung kanilang mga kayamanan o mga bagay na natatamasa nila. Kasi alam natin that that is abomination sa Panginoon. Amen? Kung tayo, 'di ba, kung tayo ay nakakakamit ng mga bagay na akala natin blessing pero na-violent pala natin ang Panginoon o hindi natin siya na-obey. Amen? Kaya napaka po na kung ikaw, 'di ba, ay godly na person at meron kang wisdom na nagmumula sa Panginoon, ang mai-exalt mo yung Panginoon, magiging humble ka and you will give honor sa Diyos, 'di ba? Sa Diyos na nagmamahal sa karunungan. Amen? Nagmamahal sa karunungan, sa talino at understanding. Amen? Dahil ang karunungan itself is ang Diyos. Amen? Kaya napakahalaga na maano natin sa talatang ito ng Proverbs 3, ang application, di ba? Na as we read yung book ng Proverbs, amen, habang tinatalaysay natin, tinatalakay natin, makita natin yung importansya, amen, na kung paano natin i-keep in our mind yung mga discussion at principle, not the promises. Di ba? Kasi ito yung mga principle na mga bagay o buhay natin na pwede nating hakdangan. Isabuhay sa ating mga realidad na buhay, pero eternal naman ang hatid nito sa atin. Di ba? Hindi ginagarantihan dito, no po, na kapag ikaw ay meron kang hindi dito sa mundong ito, no, hindi ginagarantihan, amen, na kapag ikaw din ay wise na tao, mamubuhay ka ng mahaba. Amen? Na po, hindi ito yung promises ng Panginoon sa atin kasi ang promises ng Lord sa atin, this is not our home. Yes, mapagpapala tayo dito. 'Di ba? Yun yung mga promises niya, yung wealth, yung honor, 'di ba? Kung isisik natin yung wisdom, katulad ng sinasabi sa verse 16, sa Proverbs 3:16, 'di ba? Kung if we are seeking the wisdom of God, 'di ba? Ito yung best thought and general rule of life. Na po? Pero hindi lahat, 'di ba? Hindi naman lahat ng mga may wisdom, 'di ba po? Hindi naman kasiguraduhan yung mabubuhay sila na mahaba. Kasi sometimes, 'di ba po, ang Diyos kasi ang nag-aano ng chart ng buhay natin eh, yung beginning and end natin, our alpha and omega. Amen? Kaya nga minsan nagtataka tayo bakit yung tao na yon ang bilis namatay. Napakabait naman niya, napakabuti naman niya, nananalig naman siya sa Panginoon, 'di ba? Hindi natin hawak 'yon, 'di ba? Hawak po ng Diyos 'yon at decision niya po 'yon. Amen? But those who seek wisdom, 'di ba? At pinamumuhay natin to generally sa ating buhay, dito sinasabi niya that we will become blesser. 'Di ba? We will become blessed also. Hindi lang tayo nagiging blesser. Mabubuhay din tayo na yung buhay natin is blessed. At malalayo tayo sa maraming trouble sa mundong ito, 'di ba? Sa foolishness ng mundong ito. Matututunan po natin kung natututunan natin at inaangkin natin yung wisdom, 'di ba? Sineset apart tayo sa trouble ng mundong ito. At 'yun ang napakahalaga. Kaya nga bakit kailangan natin ng wisdom? Kasi ito yung dahilan para hindi tayo mahulog sa kapahamahakan, para hindi tayo malinlang, para hindi tayo malagyan ng pain ng mga kaaway. Amen? Kaya napakahalaga ng wisdom. Ikinikip ng wisdom, 'di ba? Yung truth, yung katotohanan, 'di ba? Yung katotohanan na dapat nating isipin, dapat nating isabuhay, dapat nating isagawa. Otherwise, kapag hindi ganun ang ginawa natin, lahat ng mga bagay na nakasulat dito sa Proverbs na, 'di ba? Mawawalan po ng kabuluhan kung hindi natin 'to ia-apply o lalakaran, 'di ba? Ito yung book
na kind of book na ine-expect ng Panginoon, di ba po, na mapulpil natin yung buhay sa mundong ito sa pamamagitan ng karunungan na sinishare niya sa iyo at sa akin. Kaya nga mapalad ang tao na nagtitiwala kay Yahweh. Amen? Kapurihin po ang Panginoon. To God be the glory. Napakaganda po ng book natin na in-apply ngayon at na naranasan natin. Amen? Kaya napakahalaga po, let's trust the Lord. Amen? With understanding. Sabi nga, di ba? Hindi lang dahil naiintindihan natin. Di ba? Napakahalaga po na maintindihan natin. Di ba? At katulad ng sabi ko, kaya tayo nagtitiwala sa Kanya dahil may understanding tayo. Kung gaano kalawak ang kapangyarihan niya, kung gaano siya kabuti, kung gaano kalawak ang pagmamahal niya sa atin. Di ba? We're not just trusting na katulad ng mga foolish. Nagtitiwala sila sa mga material, sa mga bagay na natatanggap nila na pwedeng mawala. Amen? Kaya tayo, nagtitiwala tayo sa mga bagay na kahit hindi natin nakikita. Diba? Dahil alam natin, diba, na meron tayong Diyos. Amen? Na pinagkakatiwalaan natin, diba? To trust God, sabi nga, in the light is nothing. But trust Him in the dark, that is faith. Purihin ang Panginoon, and to God be the glory. Let's pray. Heavenly Father, I thank you once again sa wisdom, knowledge, and understanding po na pinaunawa mo sa amin, sa bawat isa sa amin sa oras na to. Mapalad kami, Panginoon, na kami ginagabayan mo sa aming pamumuhay. Kaya naman patuloy naming ibabalik sa iyo ang karangalan, honor, Panginoon, at kalwalhatian na dapat ikaw ang tumatanggap. Salamat na nagiging bahagi kami, Panginoon, ng glory na nagmumula sa iyo. Salamat na nagiging bahagi kami at nagiging kaisa kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin at dakilain ka, Panginoon, sa buhay po na aking mga kapatid mula sa buhay na Ate Eleonora, Nanay Andrea, Ate Annalyn, Ate Annalisa at ang inyong lingkod, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po.